Anya, Mr. Maravillas, parang naglabo-labo na yung ating mga legislador dahil sa tsa-tsa. Hindi lang po sa tsa-tsa yung issue ng paglabo-labo, pati yung ambisyon mga kababayan sa pagkapangulo. Ang tagal-tagal pa ng eleksyon, yun anong iniisip po. Pero ngayon mga kababayan, sa latest development, after na magpa-press con si Super Ate, na nako-confuse na yung mga Marcos loyalist kung Marcos pa o Duterte na. Pero sabi po ni Amy Marcos, huwag ninyo anya akong papagpiliin. Pareho ko silang mahal. Para niya si Inday, namamangka sa dalawang ilog. So, after na magpa-press ko ng mga kababayan kanina, si Super Ate, kasi yung sinadi po, binakbakan yung Congress. Nagpa-press ko nga po ngayon, nagpa-press ko din po ngayon, yung Kongreso. At sabi, magpapasali sila ng resolusyon na nagpapahayag mga kababayan ng buong suporta sa ating Speaker of the House, si Martin Romualdez, na binakbakan ng mga senador. But despite this, political rumblings mga kababayan at sagutan ng mga legislador by both Congress, sabi nga po, sa hinaba-aba ng prosesyon, in this case, sa hinaba-aba ng diskusyon, sa tsa-tsa din ang tuloy. Diba? Yung Senado po, napipilitan. Pilit na pilit talaga. Pag hindi, diretso po yung PI. Talaga na diretso Mr. Maravillas yung PI. Pag dumiretso yung PI, abolish yung Senado. Kaya natataranta yung mga senador, mga kababayan. Panic mode sila. Sabi ng mga congressmen na nagpa-press con ngayon, ito pa ngayon lang to, mga kababayan, yung press con several minutes ago. Natutuwa daw sila kasi tatalakayin na yung joint house bill, yung sa tsa-tsa po, touching the economic provisions. Then, as ordered by the President, kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos is firm on posing tsa-tsa po, yung economic tsa-tsa. Ayan po, Marcos firm on charter change, separate Senate and House, para umayon po sa pangangailangan ng ating bansa, pangangailangan ng mga mamamayang Filipino. Ganun po, wala po dito politika. Pinopolitika lang po ng mga senador. Kasi po, yung mga senador, ayahay na po sila. 6 years yung term, allowed na mag-re-elect. So 12 years sila. Sila yung may pinakamahaba po. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit ganon mag-behave ngayon yung mga senador. Ayaw nila sa tsa-tsa. Baka duda lagi sila. Baka niya pangialaman yung termino namin. In worse, pati yung pati mismong kanilang posisyon mawala. Yun mga kababayan, ang duda ng mga senador. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, pati na yung statement ni Speaker Martin Romualdez, kasi si Speaker Martin Romualdez, rumisback na rin po. Pero yung pananalita ni Martin Romualdez, just like the President, malumanay po. Umingi siya na nakikiusap siya sa mga Duterte, konting respeto naman anya. Kasi anya, nung panahon anya ninyo, nirespeto namin kayo. Tama, yung mga Marcoses po, lalo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, as citizen Marcos po, never siya na nagsalita kahit ang daming dapat na punain sa administrasyon po ni dating Pangulong Digong. Pero never nating narinig na si President Bongbong Marcos, na citizen Marcos noon, kasi di ba, na magic yung hindi siya nanalo, na smart magic po yung 2016 election. Never siyang maringgan natin ng kung ano-anong puna. Never siya na nagsalita. Nirespeto niya yung pamumuno
ni President Digong. Kahit si Martin Romualdez, never siya na nagsalita against sa kung sino ang pinili na speaker ni Digong. Sabi nga dito sa amin, nagpaunod siya. Ganon. Di ba nag-aaway noon si Alan Peter Cayetano tapos si Lord Velasco? Nagparaya mga kababayan si Martin Romualdez at never nating naringgan ng kung ano-ano mga salita. So tama po ang sabi ni Martin Romualdez. Kunting respeto naman, yan ang kanyang appeal, pakiusap sa pamilya Duterte. Mamaya po iparinig ko po sa inyo. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Sa mga Marcos loyalists lalo na. Subscribe po kayo kung di pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel para malabanan po natin yung fake news ng mga dilawang DDS. At I think kailangan mag-isip-isip na kayo kung kailangan pa ninyo na mamangka rin sa dalawang ilog o kailangan na ninyo na pumosisyon na pumili ng dapat ninyong piliin sa gitna po ng away na nangyayari ngayon sa politika. Kahit na nga po, sabi nga natin mga kababayan, yung mga Marcos Romualdez, hindi po sila nang aaway. Sila yung inaaway po. Kasi yun ang lumalabas po sa mainstream media. Bangayan daw ng Marcos Duterte. Wala pong bangayan yung Marcos Duterte. Kasi po, hindi man po nang aaway yung mga Marcos. Sila po yung inaaway. O diba? Inaaway sila ng mga taong palaaway. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Napakarami na po yung nagpapa-online booking dito sa amin. Pwede din po kayo na magpa-booking pati sa hotel para po makatipid po kayo at hassle-free. May bayad center din po kami, may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung Innova namin. Lagi na po matao sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipments po. Yan po. May treadmill na rin po kami. Ayos pa mga kababayan. Ayos na niya Mr. Maravillas. Ito po yung papresko ng Congress ngayon. Ayan po mga kababayan. Nag-adapt sila ng isang resolusyon supporting Martin Romualdez na pinapulutanan ng mga senador. Nawala na niya yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kaya kinukundina nila mga kababayan. So pakinggan natin mga kababayan itong sabi ng mga congressmen. Ito po mga kababayan, yung pumalit ito kay GMA, Congressman Aquino yata to. Ito si Dalipe, tapos ito si Suarez. Ito yung si Suarez mga kababayan. Unahin muna natin itong resolution po nila. Hindi ko na po sinturuhin mga kababayan para baka ma-restrict tayo. Yung audio lang po. Dali lang. Nag-uusap-usap pa sila. Okay, resolution expressing unwavering solidarity and support to the leadership of the Honorable Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez and the upholding the integrity and honor of the House of Representatives in the face of intense assault
from the Senate in violation of the principle of the interparliamentary courtesy and undue interference in the performance of its legislative and constituent functions. So that is the title of the resolution. So yun po ang titulo ng resolusyon na at sabi, ipa-file nila by Monday. Kinukundina nila yung undue interference and unparliamentary courtesy na ginagawa po ng Senado. Masyado pong iniinsulto ng mga senador. Yung ating mga congressmen, sabi nga po ni Congressman Suarez ng Quezon, minamaliit niya masyado ninyo kami. Pero pagdating ng eleksyon na niya, doon kayo pumupunta sa aming distrito. Pumupunta kayo sa amin para humingi ng boto. Tingnan mo, tamo mga kababayan, sinumbatan ni Congressman Suarez yung mga senador. Tama naman. Sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, wala anyang bastusan. Pwede naman tayo anyang mag-usap. Sino niya, Mr. Maravillas, yung sinasabihan ni Speaker? Si Pinsan. Si Amy Marcos. Kasi sabi ni Amy Marcos po, walang gamot sa kakapalan ng mukha. So, sagot ni Martin, it is anya in this light that I choose to interpret her words as a call to engage more deeply in our shared commitment to serve the Filipino people. Ang pakiusap ko lang kay Senator Amy, hindi po kailangan ng bastusan. Talaga niya, Mr. Marabila, si Speaker Martin Romualdez. Napaka, statesman niya si Speaker Martin Romualdez. Malumanay po, magsalita. Kahit nga po ng binakbakan ni Maudigs po, silang dalawa, lalo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung sagot po ni Martin Romualdez, napaka malumanay pa rin. Ngayon po si Martin, iparinig ko po sa inyo yung kanyang sinabi. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nag-uunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa. Baka mangyari na ngayon. Kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko. Baka binubudol-budol din tayo noon. Diba? Kasi sinabi niya, yan ang basehan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya di ba? Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Bibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari niya, ang dami ng pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahlanon naman ninyo, ginala naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Kita ninyo mga kababayan magsalita si Martin Romualdez? Malumanay po. Ang sabi niya, igalang naman anya ninyo. Masyado naman anyang maaga na gusto ninyong ibagsak yung administrasyon na napaka laki yung mandato galing sa ating mga mamamayang Filipino. Talaga niya, Mr. Maravillas, si Martin may magandang breeding. Wala ka pong marinig na pagmumura, mga kababayan sa kanya, sa kanilang magpinsan. At sumagot na din mga kababayan si Martin kasi masyadong sumubra yung pamilya Fentanyl.
Duterte pala po. Sorry. Sumobra pala niya, Mr. Maravillas, yung pamilya Pintanil. Pamilya Duterte, napakamalahura po. At kung iksaminin, sabi nga po ni bayan mo na chairman, Nery Colmenares, pati si Colmenares po, naka-react ng sympathy. Sumimpatya, mga kababayan. Sabi po ni Nery Colmenares sa interview kanina, ang dami niyang pwedeng ikaso kay Digong. Kung titingnan mo niya, pag-aaralan yung kanyang mga statements noong linggo at saka last night, you see. But anyway, ini-encourage niya nga mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na magreklamo, mag-file ng kaso. Wala bang gano'n na ugali po yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Mapagbatawad po yung ating Pangulo. Sila kinakasuhan. Pero sila yung magkaso sa mga nagpipersecute sa kanila, nang-aapi sa kanila, nambubuli sa kanila, naninira sa kanila. Walang gano'n po sa pamilya Marcos. Concerned pa nga po siya sa mental and health condition po ni dating Pangulong Digong. Kaya sabi niya, kailangan niya siguro tingnan ng kanyang mga doktor. Kasi yung fentanyl niya, matagal nang gumagamit siya. Baka niya umipikto na. Kaya ganyan niya siya mag-behave. Di ba? Sinabi niya yon out of concern sa health ng ating Pangulo kasi iba na po yung kanyang mga pagsasalita. May cognitive dissonance na po. But anyway, yung topic natin po, medyo napalayo tayo. Pero anyway, related po yon. Yung pa-presscon po ng Congress. Sabi ng Congress, tungkol dito sa Chacha, wini-welcome namin yung aksyon ngayon ng Senado. Napag-usapan na, mga kababayan, itong isinusulong na Chacha kasi kailangan ito para sa pag-unlad ng ating bansa. Ito po, mga kababayan, yung kanilang pa-presscon, parinig ko po sa inyo. Because that is what we agreed and have been waiting for since the start of this year. Si Dalipi po siya. Resolution of both houses number 6. And in fact, if we galing po sa ABCBN. Resolution of both houses number 6 filed by the Senate President Mitsubiri even gave it a timeline that they will pass it this March. So the House, we are patient enough in waiting for them to pass it this March. So maghintay po ang House. So we would like to thank our counterparts in the Senate for finally sitting down as what we were requesting. Let's bring it up to a higher level of discussion, particularly, which is the meat of the matter, the economic amendments that has to be made to help this country. The economic amendments to update that 37-year-old Constitution. So kami, nagsabi naman po ang Senate President na gagawin nila to, ipapasa nila by March, so the House of Representatives will have that patience in waiting for them to transmit it to us before our Holy Week break. Maghintay po kami. Sabi ng mga congressman, we will wait patiently. Ituloy natin, mga kababayan, ang presscon na ginanap kanina. Welcome that development because that is what we galing po ito sa Inquirer and have been waiting for since the start of this year. They filed resolution of both houses number 6. Si Dalipi siya. And in fact, if we backtrack that resolution of both houses number 6 filed by the Senate President Mitsubiri even gave it then a timeline that they will pass it this March. So the House, we are patient enough in waiting for them to pass it this March. So maghintay po ang House. So what we were requesting, let's bring it up to a higher level of discussion, particularly, which is the meat of the matter, the economic
amendments that has to be made to help this country. The economic amendments to update that 37-year-old Constitution. So, maghihintay po kami. Nagsabi naman po ang Senate President na gagawin nila to, ipapasa nila by March, so the House of Representatives will have that patience in waiting for them to transmit it to us before our Holy Week break. Maghintay po kami. Yan, mga kababayan. Si Rufus Rodriguez naman po. If they approve the economic amendments to the Constitution, then there will be no more basis for the people's initiative. Our RBA 6 here really is only economic amendments. No abolition of the Senate. They are overreacting. Walang planong i-abolish po. Aka-aka lang nila. Support the Senate President and the Economic provisions lang po. That they're going to approve this before the Holy Week. We just have some requests to include a final. Napraning lang po yung mga senador. Opening of our economy. They only have three. They have public utility, they have education, and advertising. We would like to have especially the constitutional provision on the development exploitation of natural resources. Jerry Sikat, the economist, has come out this morning that in fisheries itself, we cannot bring in big investors on fishing, and we are a pelagic country that needs foreign investments. And the NEDA chief has said, Mr. Balisacan, that we should open already. So our appeal to them, why also not consider development of exploitation of natural resources, and then media and others that we have proposed. So yeah, that's subject to what we have. So we are requesting a more comprehensive economic amendments, nothing on political amendments. Nothing on political amendments, mga senador. Kayo talaga. You see? Si Barbers. Dahil at last, may schedule na, madidinig na itong RBH 6. Si Ace Barbers po. Refresh the memory of everyone that for the last several days, yung ating speaker po ay nagpahayag at sinuportahan po ito ng ating mga kasamaan sa Kongreso na kami po ay willing to embrace the version that the Senate will pass. Dahil po sa Senate po manggagaling yung version ng economic amendment sa ating Constitution. Therefore, they will be assured that we will not take up any political provision for that matter. So, again, let me reiterate. I-adapt nila yung Senate version. As the head of the 300... They're assured niya. Walang political provisions. His desire to embrace the version that the Senate will pass in this RPH. Oh, you see? So ano pa? Dalagaan niya, Mr. Maravillas, napraning lang yung mga senador. Napraning lang po. Dahil sa PI, ito po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dyan, President Ferdinand Marcos Jr. stood firm on his position that economic provisions of the 1987 Constitution must be amended. Sabi niya, I met with our legal luminaries and tried to find a way dahil yan naman talaga ang aabutin nila are the economic provisions that I have been talking about for this many years already. The best analysis niya in interpretation that we have is that the legislative is of a bicameral nature and therefore that implies that they will vote separately. So how that will be done now is what we are trying to figure out. How will it be done? So that both houses' role in this bicameral system is preserved. And that is what we are working on right now. Napuntaan niya sa ibang usapan at nagagamit ng pampolitika itong issue na ito. So I've asked the leaders of both houses and again, some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. Yung usapan po, pinulitika ng pamilya Pintanin.
Tintanil ka na naman niya. Mr. Maravillas, napunta po sa pagmumura at pagtawag sa ating Pangulong Bangag kasi daw po gustong mag-perpetuate sa power at tinakot pa mga kababayan na baka niya matulad ka sa iyong ama. Sumubra mga kababayan. Pero niya Mr. Maravillas, si Senator Amy Marcos, parang namamangka sa dalawang ilong. Ang sabi po ni Senator Amy Marcos, nang hinga ng reaksyon ng mainstream media tungkol sa akusasyon ni best friend niya, ni Digong, na yung Pangulo Bangag, ang sabi niya, nakakaloka niya. Yan po, Senator Amy on brother's alleged use of illegal drugs. Nakakaloka. Nakuha niya, hindi ako kasali doon. Bala na sila doon. Kayang-kaya na nila yun. Nakakaloka. Yun lang ang masasabi ko. You see? Ngayon, siyempre, yung mainstream media, makukulit po. Saan ka kanya? Kakampi. Sabi po ni Amy Marcos, mahal ko silang lahat. Senator Amy Marcos refuses to take sides between her family and the Dutertes. Why should I be required to make a choice? Mahal ko silang lahat. Ang ayoko, yung nakakasira ng aming pangalan. So, ipinagtatanggol ko. You see, mga kababayan, ano ngayon ang posisyon ninyo, mga Marcos loyalist? Post your comments po. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, o yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.